Magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. So, ngayong araw ay tatalakayin ko naman ang pagsulat ng memorandum bilang bahagi ng komunikasyong profesional at trabaho. So, ang memorandum po ay isang uri siya ng pagsulat na madalas na ginagamit sa mundo ng empleyo na ang pinakalayunin po nito ay mailatag ang mga bagay or concern ng kumpanya sa kanyang mga kapwa katrabaho or kasama rin dito ang paghihingi ng pagtugon, pagbibigay ng information, or pag-remind tungkol sa mga tungkulin, bagay, kaganapan o mga pagbabago na gaganap sa loob ng isang kumpanya o ng isang organisasyon. So batid kung handa na kayo, magsisimula na tayo sa ating talakayan sa pamagitan ng pagbasa ng ating layunin. So una, natutukoy ang kahulugan, kahalagahan ng katikan ng pulong, agenda at memorandum. So dito, tatalakayin ko ang mga nabanggit na yan para sa ating pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa ating pinakapaksa. Pangalawa, na isa-isa ang bahagi ng katikan ng pulong, yung mga parts niya at paano ito ginagawa or ano mga bagay na nilalagay rito. And then, number 3, nagamit ang mga hakbang tungo sa mahusay na pagbuo ng katatikan ng pulong at pang-apat na hagawa ng isang mahusay epektibong katatikan ng pulong. So, after ko magturo ng pagsulat ng memorandum, ang next naman po na i-discuss ko ay minutes of meeting. So, isang bagsakan na lang to ng layunin. Okay, so ano ba ang memorandum? So, pag sinabi natin memorandum, ito ay isang kasulatan nagbibigay ng kabatiran o itatawag natin na impormasyon sa mga nasasakupan ng isang kumpanya, sa kanyang mga trabahador. Madalas, ang paggamit ng memorandum po ay ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon or mga pagbabago sa pulisiya, paglalatag ng utos, pagbibigay ng gawain, at paglilinaw ng tungkulin ng mga manggagawa sa loob ng isang empleyo or trabaho. So dito rin daw po nakasaad ang layunin o pakay ng mga gagawing pagpupulong sa loob ng kumpanya. At pangatlo, nagiging malinaw sa mga dadalo ng pulong kung ano ang inaasahan mula sa kanila. So, sa kasalukuyan kasi, nagkakaroon ng negatibong imahen o representasyon ang memorandum na madalas kapag ang isang tao binigyan ng memorandum, una agad naiisip ng tao na binigyan nun ay may mali siya nagawa. Well, actually, hindi po ganun siya nag-work. Sabi ko kanina, ang papel ng memorandum sa mundo ng empleyo pagkatrabaho po ay malawak ang saklaw niya. Hindi lang siya limitado sa negatibo. Pwede rin siya maging positibo sa pamamagitan ng bibigyan ka ng memo bilang pag-welcome sa loob ng isang kumpanya. Maaring pag-ibigay ng memo para sa pagkakaroon ng isang selebrasyon o pagdiriwang sa loob ng kumpanya. So mahalaga na basta alisin na natin sa isipan na kapag sinabi natin memorandum, palagi negatibo ang kanyang imahe. Kasi hindi po yun sa ganun, hindi po yun nangyayari sa lahat ng aspekto po. So pangapat, ito ay maaaring maglahad ng isang impormasyon tungkol sa mahalagang balita o pangyayari. Sabi ko na kanina na ang saklaw ng memorandum, hindi lang siya pagbibigay ng impormasyon, paghingi ng pagtugon, pag-request sa mga bagay na kailangan sa mundo ng empleyo, kung hindi, kasama na rin dito ang mga pagbabago, reminders, or ay iba pang bagay na may kaugnayan sa mundo ng empleyo. Mahalagang tandaan na magkaiba po ang memorandum at liham. So, may tatalakay ko sa inyo kung ano pagkakaiba ng dalawa. So, sa kasalukuyan, ang memorandum po ay may tatlong uri siya. So, unang memorandum is yung kahilingan, pangalawang memorandum is yung kabatiran, at pangatlo is yung pagtugon. So, mahalagang tandaan na itong tatlong ito ay may iba't iba silang pamamaraan ng pagsulat at iba-iba po ang pamamaraan ng kanilang paggalaman. Pero kung may pagkakapareho man sila, ang pagkakapareho ng mga uri ng memorandum na to, para-pareho silang ginagawa sa simple o pinakamaiksing pamamaraan. Kasi dapat ang memorandum po, hindi siya maging sobrang haba. Kailangan po maging maikli lamang po ito para sa mga mambabasa. Well, ito sinasabi ko na konkretong halimbawa, example ng memorandum. So, makita mo rito na maiksi lamang po siya. Pero hindi pa siya pinakabuo, ha? Tandaan, meron pa mga bahagi akong ituturo na may kaugnayan sa pagsulat ng memorandum. Pero ito yung glimpse muna tungkol dito. Ganyan na pa yung structure niyan. So, pag sinabi natin memorandum, karaniwang sinusulat siya para sa mga taong nasa loob ng isang organisasyon o kumpanya.
So, madalas po, ang memorandum ay ginagamit kapag nasa mundo ka ng pagkatrabaho. Nasa kumpanya, nasa korporasyon, na isang organisasyon. Na madalas po kapag magkakaroon ng mga pagbibigay ng mga impormasyon, mga pagbabago, mga inventasyon, madalas ginagamit po ang memorandum. Okay po. So, madalas ginagamit ang pinapadalang memorandum gamit po ang email. Yan po, sa mundo ng empleyo, lalatigit tayo ay nasa ika-21 siglo na talamak na ang paggamit ng digital na espasyo, paggamit ng mga social media, paggamit ng technology. So, madalas nagiging elektroniko na po ang pagpapadala ng memorandum at hindi na siya madalas ng harapan. So, yun po yun. Ang pinakagamit ng memorandum po ay 7 batay sa akin nakalap na informasyon. Una, ginagamit ang memo kung hihingi ka ng informasyon. Pangalawa, pagkumpirma ng konversasyon. Pangatlo, pag-aanunsyo ng mga pagbabago sa mga pulong. At pang-apat, pagbati sa kasamahan sa trabaho, pagbubuod ng mga pulong, pagpapadala ng mga dokumento, pag-uulat ng mga pang-araw-araw na gawain. So, itong 7 ito, gagawa ka ng memo kung may kaugnayan po ito dito sa 7 ito. Kasi yan po yung saklaw ng memo kung bakit siya ginagawa. Kung may lagpas na dito, so ibig sabihin hindi na siya memo ang pwede natin gawin. Baka hindi memo gagawin natin, baka agenda ang gagawin natin. Or baka naman minutes of meeting gagawin natin. Kasi kung wala dito sa mga 7 ito, yung mga bagay na pinapagawa sa iyo, ay di lagpas na yan sa pagsulat ng isang memo. I hope na-gets niyo yung point ko rito. So, ang pagsulat ng memo ay matuturing na isang sining, pero dapat tandaan mo po na ang memo po ay different sa liham. So, sinasabi ko nga, magkaiba ang memo at magkaiba ang liham. Though maaaring parehas ang tunguhin nila na magbigay ng impormasyon, magpaalala, mag-request, pero kasi iba yung pamaraan ng gamit nila. Ginagamit ang memo sa mundo ng kumpanya at empleyo. Samantalang ang liham naman ginagamit minsan sa empleyo, pero madalas sa iba't ibang dahilan o sa iba't ibang pamamaraan. Okay po? So, mahalagang tandaan din na ang memorandum po may tinatawag na colored stationery based po kay Darren Bargo sa kanyang libro na Writing is a Discipline ng 2004. Sabi niya, gagamit ka ng puting papel or lagayan ng memo kung ang content po nito ay may kaugnayan sa pangkalahatang kautusan. For example, mga pagbabago sa policy, mga reminders about sa mga bagay-bagay, or kasama rin dito mga direktiba or mga impormasyon na may kinalaman sa organisasyon o kumpanya. So, white na papel or lalagyan ang gagamitin mo. Now, pink naman o rosa sa gagamitin mo kung ang memo mo naman po ay may kaugnayan sa pag-request. Halimbawa, may kailangan ka sa isang departamento. So, kung gagawa ka ng memo para dito, so gagamitin mo pong color ng papel is pink or lalagay is color pink or rosas. Tapos, kung ang memorandum mo naman po ay may kaugnayan naman po or galing sa marketing or accounting department, yellow or green ang gagamitin mo naman po. So, mahalagang tandaan po na pagdating sa memo po, hindi po siya para-pareho ng color. May iba-iba po siyang color or kulay depende kung ano ang content para saan ang nilalaman po ng iyong memo. So, yun po yun. Paano ba ginagawa ang katawan ng isang memo? So, sabi rito, ginagawa ang katawan ng memo sa una ipapakilala ang suliranin o issue sa panimulang bahagi. So, ibig sabihin yan, first sentence pa lang po ng memorandum mo is dapat mailatag na po doon agad yung tinatawag natin na ano yung suliranin na kailangan ma-address or ano yung isang bagay na kailangan malaman nung tao makatanggap ng memo. Kasi yun daw po, tinatawag natin na pahapyaw o pasilip sa konteksto sa likod ng aksyon na nasipagawa sa kanila. Kasi yung first sentence na yon, yung paglalahad ng suliranin or pag-request o yung unang bahagi ng pangungusap ay magiging thesis statement mo po. Kasi doon ang ikot yung buong content po ng memorandum mo. Pangalawa, ilagay lamang ang mga impormasyong kailangan. So, ibig sabihin po niyan, hindi mo kailangan maglagay ng mga impormasyon na unnecessary or walang kinalaman sa paksa ng iyong memorandum. Mas mahalaga sa bahagi po ng katawan, hindi dapat siya maging mahaba.
Tandaan, dapat ang memorandum po ay mapanghikayat pa rin kahit na ito ay may negatibong nilalaman at pinapaliwanag ang problema. Okay po? At dapat po sa pangatlo na dapat yung tandaan, ang karaniwang haba ng panimula ng memo ay dapat po 1/4 ng haba ng buong memorandum. So dapat maikli lamang po ang introduction. Tandaan natin ha, ginagawa ang memo ng maiksi po at hindi dapat siya sobrang haba. So, puntahan natin ang padron ng memo. So, ganito pa maging structure niya. At ito po yung mga parts niya. So, magsisimula po siya sa paglalatag. Ito. Ayan. Ilagay niyo po ng label as memorandum. At ilagay niyo po dito yung para sa sinong tatanggap ng memo. Para kay, mula kay, kanino galing yung memo, petsa, kailan mo ginawa ang memo, at paksa, ano yung topic ng memorandum. And then, proceed ka na sa body. So, ganyan na pa yung structure niya. Balik tayo rito. Now, sa padron ng memo, okay po, dapat sa para sa or para ka, ilagay mo yung pangalan at titulo ng tatanggap ng memo o pangalan ng opisina o departamentong pagpapadalahan. Halimbawa, kung isang tiyag na tao, pwede mong sabihin, para kay Miguelito Guevara. Now, kung grupo sila, pwede namang sabihin na para sa mga manggagawa or kung departamento sila, pwede mo namang sabihin na para sa departamento ng enerhiya or energy, para sa Department of Energy, para sa Department of Health. So, yun. Kung hindi isang grupo, pwede yung pangalan ng departamento nila or yung mismong tawag sa mga manggagawa na yun. For example, para sa mga nag-iimpake. Yan. So, mula kay, sino ang gumawa at nagpadala ng memorandum? Sa baba nun, petsa. Mahalagang tandaan po, sa petsa po, dapat kompleto. Hindi dapat na ilagay mo dyan ay 10/27/1997. Dapat kompleto. Lagay mo, October 27, 1997. Gets po ako? So, wag mo mali pang ilagay mo dyan 01, 03, 05. Dapat January 3, 2025. And then yung paksa, tungkol saan yung memo papadala mo, ano yung content niya, ano yung gusto mong bigyan ng diin or pansin mula doon po. Then, mamove ka na sa body. So, sinabi kanina, sa unang talata po ng memo, dapat magsimula ka ng 2 espasyo. So, mamaya, de-demonstrate ko siya kung paano siya ginagawa. And then, first sentence pa lang, i-state mo na agad yung problem. Kasi yun po ang magisilbing statement. Doon iikot yung buong talakayan mo. Sa pangalawang talata, maglalatag ka ng mga sumusuportang detalye or ng mga ebidensya mula sa problemang nilahad mo sa unang talata. At sa pangatlong pangwakas sa talata, maaari kang maglakip ng mga dokumento kung meron, pero kung wala, ay di wakasan mo na lang sa pamagitan ng pagsabi ng salamat. Now, dapat tandaan sa pagsulat ng memorandum, makikita ang letterhead, ang logo at pangalan ng kumpanya. Do not forget na ilagay yung pangalan ng company. For example, Halata Entalyado Publishing Incorporated. Barangay 7, Dacia Marines Norte. The next memorandum, start yan ng part, para kay, petsa, paksa, and then body. So, huwag mong kalimutan, ilagay po ang pangalan, organisasyon, at institusyon tatanggap kung saan ang galing yung memo. Kasama rin dyan, ang tinatawag natin na contact number kung meron. Gets pa ako? Pero kung wala naman, edi okay lang naman wala kang ilagay. And then, sa bahaging para sa, para kay, para kina, ay nagalaman ng pangalan ng tao or pangalan ng grupo pinag-uukulan. Sabi ko na kanina, kung isang tao lang tatanggap, kompletong pangalan niya. Kung grupo, anong grupo sila? Mga manggagawa ba? O kung departamento sila, anong klaseng departamento? Departamento ba? Department of Pharmacy ba? Department of Nursing ba? Department of Doctor ba? Department of Education ba? Anong klaseng department? Kailangan bigyan mo siya ng paglilinaw. And then, mula kay sino ang gumawa ng memo or sino nagpadala ng memo. And then again, sa number 4, yung petsa, dapat kompleto po. Mali po na 11/25/18. Dapat October 25, 2018. Or mali din na sabi mo dyan na 30/09/18. Dapat sabihin mo September 30, 2018. Dapat kompleto po ang petsa.
Sa number 5, ang bahaging paksa ay mahalagang may ulat ng payak, simple at malinaw. Kung ano yung problema, lalatag mo sa paksa mo. For example, pagliban ng 10 araw sa trabaho, paghingi ng antibiotic sa departamento, pagkakaroon ng year-end party 2026. Dapat yun lang kasimple, malinaw kung kung tungkol saan yung memorandum. And then, number 6, kadalasan, ang mensahe ay maikli lamang ha. Sinabi ko na kanina, maikli lamang ang mensahe sa katawan ng memo. Ilagay ang sitwasyon, problema, solusyon, at magtatapos dapat siya ng may paggalang o pasasalamat. At dapat tandaan, ang huling bahagi ay ang lagda ng nagpadala. Kadalasan nalagay ito sa ibabaw ng kanyang pangalan sa bahaging mula kay. So, maaaring maglagay ka sa ibaba ng kompletong pangalan mo, pero kasi nangyayari, naging redundant na siya. Explain ko mamaya kung bakit siya naging redundant at kung saan pwedeng ilagay yung perma mo para mas masundan po ninyo, ma-demonstrate tayo. So, ganito ang konkretong halimbawa ng memo. So, makita mo rin dyan, memorandum, and then para sa, mula kay, petsa, paksa, and then yung katawan na part. So, ganun lang siya kasimple. Okay, so para mas makomprehendin nyo at mas masundan ninyo, ilalapat natin yung mga tinuro ko kanina sa isang actual na demonstration para mas masundan nyo po at mas manawaan ninyo ang tinutukoy ko kanina kung paano ginagawa ang memo. So first, sabi kanina, do not forget na ilagay mo po yung tinatawag natin na pangalan ng company. Okay, for example, Malatap Publishing Incorporated. Malatap Publishing Incorporated. And then, ano sabi kanina? Ilagay mo yung tinatawag natin na address. Okay, for example, Barangay Pasig, Daet, Camarines Norte. And then, again, what's next? Ilagay mo yung contact ng korporasyon na to. For example, ay Malatap Pub at gmail.com. Okay. And then, ayusin natin yung structure niya. Pantay-pantay natin. Litan natin yung spacing. Okay. Let's say, for example, okay na siya. What's next? Lagyan mo siya ng label. Ako, mas sinasabi ko na ilagay ang label dito. Okay po. So, lagay mo dito, memorandum. Okay. So, meron na. May label na siya. What's next? So, lagyan mo rito is para kay. Ano sabi ko kanina? Kung tiyak na tao, lagay mo yung kumpletong pangalan niya. Now, kung organisasyon, lalagay mo yung organisasyon. So, ma-demonstrate tayo na magkaiba mamaya. Okay. Para kay Anita S. Dimagiba. Okay? And then next, mula. Sino nagpadala ng memo? Lalagay mo dyan, for example, Mike Harold T. Odessa. Okay? So, what's next? Petsa. So, lagay mo dyan ang petsa. Anong sabi kanina? Pag malagyan ng petsa, dapat kompleto at hindi number. So, mali ito ha. Mali yan. Mali yan. Ang tama po dapat is kompleto. Pwede lagay mo dito October 23, 2026. And then, anong sabi kanina sa sunod niyan? Paksa. Anong sabi sa paksa? Maikli, malinaw, at mabilis maunawaan. For example, ang paksa natin ay pagliban ng 10 araw sa trabaho ng walang paalam. Okay. So, adjust lang natin yung spacing niya kasi medyo malaki. Pwede naman litan natin, pati ganito lang spacing niya. Okay? So, wala man yung problema. So, pwede naman yan or pwede naman may konti kang ilalaan na espasyo. Okay po, depende po yan. So, ito, pwede naman niya, adjust natin. So, gawin natin na, yan. Pwede man yan. Okay po, kasi perma ka dito. Gets po ako? So, pwede rin naman na ganito.
Now, so kung maperma ka, bigyan mo siya ng space sa baba. Kasi maperma ka dyan. And then, another space para dito. Okay. What's next? Punta na tayo sa body. Since okay na, malinaw na po yung sinong tatanggap, sa nanggaling ang memo, ano yung kailan yung petsa, at ano yung paksa. So, ma-proceed ka na sa body. So, pwede ka dyan magbati na, okay, pagbati or greetings. Then, anong sabi sa first sentence? I-state mo yung problem. Okay? So, rin agad. Sabi mo dito, nabatid ng checker ng ating kumpanya na ikaw ay lumiban ng 10 araw sa iyong trabaho. Okay? That's the problem. Yan na magiging thesis statement mo. Diyan ay ikot ang iyong buong memorandum. Dahil sa iyong pagliban sa trabaho ng walang paalam, na apektuhan ang daloy ng produksyon ng ating produkto sa merkado. Napatunayan ito ng magsagawa ng malalimang investigasyon ang Departamento ng Stocks ay sabatin na napatunayan ito na magsagawa ng malalimang investigasyon ang department ang ating kumpanya upang what's next? Magalatag ka ng pwedeng solusyon or pagtugon upang matugunan ang naturang suliranin, upang matugunan ang naturang suliranin ng iyong pagliban. Ikaw ay aming inaanyayahang dumalo sa magiging pulong kasama ang mga kapwa manggagawa at ang mga head ng ating kumpanya. Okay. So, do not forget. So, dito, hindi sila nag-i-indent. I don't know why, kung bakit walang indention, hindi siya pinapantay. And then, bago siya magtatapos, salamat. Ito yung sinasabi ko kanina na pwede ka maglagay dito. For example, okay po, sa baba. For example, ay Mike Harold P. Odessa. Tapos, lagyan mo dito, HR, Kuwait, Malata Publishing Incorporated. And then, Perma. Litan lang natin. So, litan natin siya. And then, Perma ka sa taas ang pangalan mo. Okay siya. Pero kasi ang tendency kasi, minsan, nagiging siyang redundant. Like, meron ka na dito, meron ka pa dito. So, sabi nila, pwede mo siyang alisin. Okay, yan. Then, dito ko na lang mga perma. Alam mo sa dalawa, walang problema kung anong prefer mo. Ito yung konkretong halimbawa ng memorandum. Ito naman po ay tinatawag natin ng kabatiran kasi nga nagliban sa trabaho yung isang manggagawa. Si Anita ay nagliban sa trabaho ng 10 araw na walang abiso mula sa kanyang mga boss. Kaya naman naka-apekto ito sa daloy ng produksyon, naka-apekto sa sale ng kanilang produkto sa merkado. So, ito yung concrete example. Now, for example naman ay magkakaroon kayo ng isang year-end party. For example, copy lang natin to. Okay po, so copy natin to. Yan, again, do not forget, pangalan ng company, address,
kulang pala siya ng G, ayan, address, and then yung kanilang contact na maaari yung para ma-contact sila. And then memorandum. Let's say for example, departamento naman siya, or grupo. Para sa Department of Pharmacy. Mula kay, for example, kay Odessa Jones ulit. Tapos, palitan lang natin to. Let's say, ang sabi natin dito ay year-end party. So, that's year-end party 2026 in Baguio City. What's next? Pagbati. Greetings. Pagbati. State mo yung concern mo. Like mo nito, magkakaroon ang ating kumpanya ng isang year-end party na gaganapin sa ika-24 ng Disyembre 2026 sa Baguio City. Magaganap sa Natura Malakil. For example, ang magiging tema ng naturang pagtitipon / pagdiriwang ay cowboy / cowgirl. Okay? What's next? Punta ka na sa next part. So, sumusuporta sa naturang pagtitipon, magkakaroon ng ibang palaro na may malalaking premyo, mga raffle ng kagamitang pantahanan, at pagbibigay na rin ng bonus sa lahat ng mga manggagawa sa ating kumpanya. And then, last part, inaasahan ng administrasyon ang kooperasyon ng lahat ng manggagawa upang ang naturang pagtitipon ay maisakatuparan. Salamat. Okay, and then that's it. That's your memorandum. So I hope na nag-gets po ninyo yung talakayan ko sa memorandum kung paano ito ginagawa. Okay po, based sa akin mga tinuro kanina lamang. At ito po siya. Well, actually, di naman siya mahirap gawin. Kailangan mo lang pong masunod yung binigay ko mga information, instruction, rules and regulations sa pagsulat ng memorandum. And kapag nasunod mo man po yun, magagawa mo ito ng maayos, nang walang kahirap-hirap. And then, that's it. May discussion about sa pagsulat ng memorandum. Ang next naman na magiging topic ko po ay ang pagsulat naman ng minutes of meeting. So, yun lamang po at maraming salamat. Paalam.